guys, nagbibihis na ako ngayon. Ito lang yung attire natin. And then yung aking jacket. Ilalagay ko lang po sa aking hand carry. Then ito na si Jan, iloload na niya ang ating mga maleta. Ayan, 3 maleta yan guys. Bigat ito. Hopefully makayanan ko yan. Ako lang mag-isa mamaya. Pero actually, 2 naman dyan ay i-check in natin eh. Hahatid na ako ni Jan guys sa airport. Hi guys, good afternoon. It's November 3. Ala, sabi namin ni Jan na aalis kami ng 2:15 ng hapon, pero 2:20, almost 2:30 na. So, hopefully wala masyadong traffic, no? Siguro dadating ako ng 3:30, 4:30. Meron pa akong 2 hours bago yung flight ko. 30 minutes na kami papunta sa airport, and dito sa kabilang lane ay traffic na siya. We're taking the lane that you will pay. Express lane. Express lane. How much dear for the express lane? I think it ends up being like $3 or $4 Per? It just charges you per section. Hi guys, finally nandito na ako ngayon sa airport. Hanapin ko lang yung United Airlines kasi yun po yung sasakyan natin ngayon. Alright. Bye, Stefan. Bye, dear. Take care. Have a good, safe flight. Okay, bye-bye. Bye-bye. See you soon. Love you. Love you. Oh. Ha ha ha. The very important one. Sus, muntik ko nang makalimutan guys. Ano, malapit ko makalimutan yung aking bag. Nakakaloka talaga. Check-in lang muna ako. Check-in lang ako dito guys. Confirmation number required. Ayan na. Na-print ko na agad yung tag. Okay. Ay. Ayan na. Na-print ko na yung tag natin guys. Oh, diba? Hindi ko lang alam kung paano siya ilagay. Ito na yung boarding pass natin na 2. Okay. May 2 na akong boarding pass. Hello sir. Tatapos ko lang sa security. And sobrang bilis lang talaga. Saglit lang. I-check muna natin yung mga gamit natin. Baka minsan kasi nahuhulog yan sila eh. Ayan, nandito na ako sa San Francisco. Papunta ako sa gate ko which is F. Saan na ba yung ano ko? Gate number dito. Tignan ko lang muna dito guys yung ating flight details. Wala pa akong nakita ng Manila. Uupo muna ako dito guys. Ay, grabe. Meron pa akong 2 oras. Naghahanap lang ako ngayon ng lounge ng United Airlines G6. Ay, hala. Saan ito? Ito yung charger ko, guys. So, charge ko muna ito lahat. Okay, charger. Okay, charge muna natin. Kain tayo. Ayan. Food ko. Ito yung food natin guys. Okay. Siguro kanina pa ito niluto. Dry na siya. Malamig. Tinawagan ko si Jan guys. Kaya konti lang yung kinain ko dito guys para mamaya makakain pa rin ako sa plane bago matulog. Kasi 12 hours ang flight to Manila. Brush ko na ako. Ito na lang padala ako ng toothbrush guys. Pag-toothbrush mo ako. Kakain din ako. Ayan. Hi guys, nandito na tayo ngayon sa loob ng eroplano at maya-maya ay aalis na tayo
12 hours ata ang flight to the Philippines. Excited na ako. Sana walang ulan pagdating sa Pilipinas, guys. Luzon. Nag-live ako kanina at ang daming mga nagsabi na sa Visayas and Bacolod daw is malakas yung ulan. Charge ko muna to. Ito na lahat ng charger natin dito. Try to mag-order online. It wouldn't let me. Medium. Medium. Thank you. May pajamas tayo. Maganda yung pajama nila. Updated ba ito? Kasi tignan ninyo guys. Manila, San Francisco, 24 hours. Darating daw kami ng 3:43. I think error ito siya. Kasi imposible 24 hours tayo darating sa Manila. Ayan, tignan ninyo. Ala ka, grabe ang tagal. Feeling ko mali ito. Naloka ako dito. Ano, isang araw tayo dito sa ere. Tignan natin yung binigay nila. Okay. So every time na sumasakay kami ni John sa business class, nagbibigay sila ng ganito, pouch. And it's got everything. So meron na itong, yan, tignan natin. Siyang ballpen, guys. And then meron siyang earplugs. Kasi diba minsan pag ilang oras tayo sa ere, sakit yung natin. So ito, may medyas sila dito. Uy, magpapalit pala ako ng medyas. Tapos meron silang eye cover. Mamaya pag matulog tayo. And then, eye cover. Tapos meron sila ito, kit. Tignan natin kung anong laman. I think lotion, lip balm. Ay, kailangan ko to. Ay, oo nga. Ay, ano, ang dami. May lip balm. May hydrating mist. And then may lotion. And, what's the other one? Eye serum. Ay, maganda ito. Ay, maganda siya. Ayan. Pero later ko na siya gagamitin. Pang refresh. Ayan. So, later na lang siya. Babalik ko lang siya dito. Meron pang soft tissue. Panglinis ng mukha. And toothbrush and toothpaste. So, yun lang. Yun lang ang laman niya. They have informed us that our flight time to Manila, Philippines is approximately 13 hours and 47 minutes. Ayan guys, pa-take off na tayo. See you soon, Philippines! Umaalog na naman yung eroplano. Natatakot talaga ako pag mga ganitong Oh, ayan, umaalog-alog na naman. Ayan, umaalog na naman. Bumalik po sa inyong mga upuan, suot ng mga sinturon, huwag po muna gagamitin mga balikuran. Pinagbabawal ko ng tumayo. Umaalog na naman yung eroplano. Natatakot talaga ako pag mga ganitong Oh, ganyan po umaalog yung eroplano. Pag may turbulence, maglalagay lang ako ng seatbelt. Kahit nakahiga ako guys, naglalagay pa rin ako ng seatbelt. Nakatulog na ako ng mga 5 hours and meron pang I think 6 hours na lang bago mag-landing ang eroplano. So, ito, kapag nasa business class ka guys, bibigyan ka ng unan. Actually, 2 unan. Asa na yung isa? Isang maliit at saka isang malaki. And then, yung bed mo is full, ano siya, paganyan mo siya, wait lang.
Ayan. So, nakahiga ka talaga ng bongga. Ayan. O, ganyan talaga siya. Tapos may ilaw dito. Actually, dalawa yung ilaw. Dito sa gilid, tsaka dito. Tapos dito, may table dito. Dito ko nilalagay yung aking mga personal kit. Tapos yung wallet, yung mga important lang. Wallet, passport, mga AirPods, yung ginagamit ko habang nagtatrabaho ako or nakikinig ako ng music. Tapos another phone. Ayan. So, ganito. Ano pa ba? Mga charger. So, dalawa yung hand carry ko. Yung isa nilagay ko doon sa overhead bin. At yung isa naman ay nandito lang sa paanan ko. So, ayun. Tapos, ito, mayroon din silang cabinet dito. Ayan, may cabinet din sila dito na may salamin siya. Ayan, salamin yan siya, guys. Oh. Tapos, may headset nakalagay dito. Ayan, tapos pwede ka pang maglagay dito ng mga, ayan, nandito yung cup ko, and then nandito din yung water. May water din dito na nilagay sila extra kapag nauhaw ka. So, ayan lang. So, I've been flying with United Airlines for how long na? 2 years already. When it comes to food, okay sila. When it comes to customer service, okay din sila. And then may mga binibigay sila ng mga free na pajamas. Kapag nandito yung friend ko na FA, flight attendant, binibigyan niya ako ng hindi lang isa, minsan dalawa or minsan 3 pajamas, no, ng United Airlines. Kasi yung iba kasi na pasahero, hindi nila kinukuha, no, yung mga free na pajamas. So, kaya yung friend ko, binibigay niya sa amin. At saka, ito binibigyan niya ako ng mga maraming ganito. Maraming kit. Ayan. Itong kit na ito, marami siyang mga personal, mga pwede mong pang travel. Like mga toothbrush, toothpaste, mga lotion, mga lip balm, mga ganon. Basta marami. Ayan, iangat ko muna, guys. Ayan. O, diba, 6 hours pa lang. Nagamit na ako ng microphone, guys, kasi para hindi madisturbo yung iba nating mga pasahero. Diba? So, dadaan muna ako ng Manila ngayon. Pupunta ako doon sa friend ko. Ayun, umaalog na naman, guys. Umaalog na naman yung aeroplano. Natatakot talaga ako pag mga ganitong eksena. Kung ano-ano naiisip ko. Nagtanong pala yung kaibigan ko kung ano yung gusto ko na breakfast mamaya. Sabi ko kung ano na lang. Pero actually, nag-crave talaga ako ng mga tuyo, ganyan. Pero nahiya man ako magsabi sa kanya, uy, na ganito ang lutuin. Kaya darating ako ng 6 a.m. sa Manila. Tignan nyo ang camera. Uyog na uyog talaga, guys. Oh? Ayan, kaya kailangan kahit nakahiga ka, magsi-seatbelt ka talaga. For safety lang ba. So, magstay lang muna ako ng Manila ng 1 araw. And then, uwi na ako ng Davao bukas. And magpapasundo ako sa pamilya ko sa airport. Hala, excited na ako, guys. Excited na ako makita yung mga pamangkin ko. Grabe, ang bilis lumaki ng mga pamangkin ko, guys. Last time kasi na umuwi ako, si Baby Jude, di ba, nagsasalita na, medyo madaldal na. Si Baby Harvey, yung pinaka-youngest ko na nephew, naglalakad na rin. Last time na umuwi ako, hindi pa siya makalakad. Ngayon kasi is, naglalakad na siya. Excited na ako. May mga dala ako mga pasalubong para sa mga pamangkin ko. Ayan, yung iba doon ay galing sa dumpster. Alam nyo naman yan na palaging nagda-dumpster si Johannes. So, ang iba kong mga pasalubong ay galing sa dumpster. Nagpapasalamat ako sa pamilya ko kasi hindi sila, alam mo yun, maselan na kahit sa dumpster galing yung mga pasalubong is na-appreciate pa rin nila. Yun, buti na lang humina na, guys, yung turbulence. Pero kanina talaga, like 2 hours pa lang kami sa ere. Grabe na yung alog-alog ng eroplano, guys. At hanggang ngayon, siguro dahil sa bagyo, no? Pero malayo pa man kami sa Pilipinas. Hindi ko lang sure kung anong Ganyan daw yun, pag makakapal yung ulap. Grabe yung turbulence. So, see you soon, Manila! Sa kalagitaan ng flight, nag-order ako ng kimchi noodles at saka Coke Zero kasi nagutom kasi ako. Kain tayo, guys.
accommodating. No? Alam mo yun? Kapag kung ano yung request mo, kasi available lang sa kanilang menu, ayun, umaalog-alog na naman. Ayan, umaalog na naman guys. Ang dami. Kasi yun. Grabe, halos full flight na yun guys. Umaalog talaga yung Bumalik po sa inyong mga upuan, suot ng mga sinturon. Huwag po muna gagamitin mga palikuran. Maraming pong salamat. Ayun, bawal mo na ng meeting guys. Pinagbabawal ka na tumayo hanggang tumatuloy. Tsaka napansin ko lang guys, kapag bumibili ako, doon nagkakaroon ng turbulence ang kumakain. Ayun, nakita mo naman food is delicious na. Tapos may cabinet, may table. Ang sarap. Sarap na kimchi noodles. Kimchi. Kain tayo. QR code galing sa etravel.gov.ph. Pagpasok sa Maynila, ang bawat pamilya ay kinakailangan na magkumpleto ng custom baggage declaration form. Hindi ko nagawa yun. Nakakaloka. Kala ko talaga kampante talaga ako na hindi na kailangan ng e-travel. Kaya ngayon nangangapa ako kasi bago daw makalabas sa immigration, kailangan ipakita na nakagawa ka ng e-travel. So ngayon, ang gagawin ko, paglabas ko mamaya, kukonect na lang ako sa free wifi and hopefully hindi magka-aberya. Kasi last time, nagtry akong gumawa, tinulungan pa ako ng mga personnel na United Airlines kasi hindi ako makakonect sa cellphone ko. Although meron namang data yung cellphone ko, hopefully malakas yung signal. Ay, naku, grabe talaga guys. Hindi ko talaga inaasahan ito. Mamaya nito mangangarag ako. Pagbaba, kailangan gagawa kaagad ako nito. Madali lang naman gumawa guys ng e-travel. Kaso nga lang ang problema, internet connection. Yun lang magiging problema mo. Ayan, hopefully magiging smooth. No, pagbaba natin mamaya magiging smooth ang pag fill up natin ng e-travel. Tayong sa Lugpot, 7 minuto. 37 minutes. Sa Paybara ng Maynila. Ngayon po ay ang inyong pagkakataon na gumamit ng palikuran at nagbili ka ng mga daladalahan sa komportamentong nasa itaas. 37 minutes na lang ay maglanding na tayo guys. May susundo sa akin sa Manila, so hindi na ako mahihirapan. And hopefully hindi umuulan ngayon sa Manila kasi alam ko may bagyo sa Pilipinas. Kaya ang advice ko sa inyo guys, kapag nag-travel kayo, make sure na kumpleto lahat ng documents ninyo, double check, triple check, kasi mahirap na eh. Kagaya ng mga ganito guys, hindi ka talaga palalapasin kapag wala kang e-travel. Pero madali naman yung magawa ng paraan. Pagdating mo doon, kahit na magbayad ka pa para makakonect ka sa wifi, di ba? Or kung magpaturo ka, magbayad ka, di ba? I'm sure marami na matutulong sa'yo doon. Hindi naman na i-hold ka dahil wala ka ng e-travel. No. Lahat yan magagawa ng paraan. Pero next time, kapag mag-travel ka, make sure that all your documents are complete. And folks on flight deck, we just started our descent into Manila. Looks like we'll be touching down early this morning at Pakinggan natin yung 6:15 local time. And weather is looking good. Manila Ay. with visibility, winds good. from the walang bagyo northeast. sa Manila. Ground temperature of about Weather 79 is degrees good. Fahrenheit. Parking at gate 115. Medyo Once malamig. again, we'd like to thank you for your business. We'll see you soon. Buti na lang maganda yung weather sa Manila guys. Otherwise, makakancel yung flight ko pauwi ng Davao bukas. Kasi uwi ako ng Davao bukas. Stay lang ako ng Manila overnight. Doon sa friend ko. And magpapasundo ako sa Davao bukas sa aking kapatid. Eto na guys, malapit na tayong mag-landing. Nakikita ko na yung Manila, mga bahay, mga buildings. Ayan, dagat. Sinyalis na malapit na talaga tayong makarating. Ayan, hala excited na talaga ako. Medyo matagal lang kami pinalabas ngayon guys kasi nagkaroon ng medical emergency sa aeroplano.
At ito na pala, nandito na ako sa sasakyan. Pinasundo ako ng aking business partner dito sa Manila. Ayan si Kuya June. Medyo traffic lang. Buti na lang kanina, mabilis yung process ng immigration. At saka mabilis ko lang din nakuha yung aking mga bagahe. Kaya hindi na ako nahirapan pa. Habang bumabiyahe kami, tinitignan ko yung view sa labas and narealize ko na ang sarap lang sa pakiramdam na nakakauwi tayo ng Pilipinas, no? May privilege tayo na umuwi ng Pilipinas kung kailan natin gusto. Maraming salamat Lord sa lahat ng mga blessings na binigay mo sa akin. Blessings sa pamilya, sa mga kaibigan, no? At most especially sa aking mga followers, mga subscribers. Kayo talaga ang rason kung bakit nagagawa ko ang mga ganito. Breakfast tayo guys. Nandito ako ngayon sa bahay ni Olive. Ayan, first day breakfast ni Johannes. Ito pakita ko. Niluto nila ate. Ayan, meron tayo dito corned beef. Meron tayong dried pusit. And sapsap. And danggit. And hotdog. Ayan. O, diba? Hello. Napalaban na naman si Johannes sa kain. Sa totoo lang guys, hindi naman talaga ako nag-request nito kasi nahihiya naman ako na mag-demand kung ano yung gusto kong kainin. Pero I think naramdaman ni Olive, yung friend ko, na ito yung mga kinikrave ko na pagkain kasi mahirap itong hanapin sa Amerika mga ganitong pagkain. Kung meron man, doble o triple presyo niya. So hindi ko masyadong nabibili. Salamat kay ate. Ayan, sobrang bait. Siya po ang nagluto nito kanina guys. Napakabait talaga nila sa akin kaya thankful at grateful talaga ako. May taho kaming nakita. Tawagin lang natin si Kuya na nagbebenta ng taho guys kasi matagal na rin akong hindi nakatikim nito. Ilang years na siguro. Nakabike na talaga, di ba? Ay, naka-e-bike siya. Social. Ano siya sa ako, kajot lang daw. Naka-e-bike na? Hindi na siya. Ngayon lang siya ulit kadumaan. Hindi siya dumaan dati. Hindi na siya naka-bike, no? Social na siya. 4 wheels na si Mano. Hindi na siya bisikleta. Okay ra, oy, kay ano man na, extra ano. Oy, taho with saging. Bakit? Sir? Ay, Bisaya kaayo. Oy, Bisaya pa rin. Taga-asa man ka, sir? Taga-baybay mo bro. Ay, Leyte? Opo. Oh, walay bagyo dito sa inyo? Naman. Ito na. Asa man imong sudlanan sa taho? Kini sir. Be, 20 man 20, pwede ka ni. Guys, amo ang sudlanan namin sariling sudlanan. Ikaw ray gahimo ana ya. Sa una, ako'y nagluto. O karon, Na kay huwag na magamay. Gamay imo ra ning giangkat. Angkat na po ni sa akong amo sa una. Karon, kindiro na lang ko kay di na kaya puyat. Pero ikaw gahimo sa una. Oo, kay puyat tanan sa pa magbuntag magluto. Unsa pa di imong trabaho lain asa? Trabaho ko maintenance of resort. Ah. Karon ikaw man og tinda diri maglinis ko sa swimming pool diri sa. Pila man ni sir? Kini may 20. Oh. O pila may masulod ana. O kana na ikuan na diha. O, 20 na siyang ano. Kani ka. Madoble siguro no. Oo. 40. O 50. O. Alam nyo guys, kahit saan talaga tayo pumunta no, kahit saang panig ng mundo, kahit sa Amerika man yan, Europa man yan, Australia man yan, may mga nakakasalamuha talaga tayo ng mga kababayan natin and especially mga Bisaya, no? So shout out kay Kuya Tony, ayan, na marangal na nagtatrabaho. Maraming salamat sa iyong kasipagan Kuya.
At sana mas lumaki pa yung kita mo and business mo, of course. Maraming salamat, no? May mga ganito tayong kababayan na nagsusumikap sa buhay para mapakain ang pamilya, no? Lumalaban ng patas. Kwento ni Kuya ay pag naubos daw niya itong isang lata, guys, ng taho, kikita siya ng 400 pesos. So bali 800 daw lahat ito. Ang 400 ang kanyang ibigay sa kanyang amo, no? Parang ano ba ang tawag doon? Boundary. And then yung 400 naman, yun na yung kanyang income. Pero hindi pa daw sapat yun. Kaya naman nagbebenta din siya dito ng iba't ibang klase, like mga gulay, mga prutas, at iba pa. Ang sarap talaga ng taho. Ilang years na kaya akong hindi nakatikim ulit nito. Thank you. Kini, mamuhunan dito ka Oo. sa supplier. 78 po, ma'am. Okay, kuya. O, tara, pila pantanan? 178. Oh, Oh, 178. 178. I-plastic po. Ay, na-plastic. Sayang plastic. Oo. Sabi na kayo, dagta mo na ni ma'am. Okay ra. Oh, kuhain na lang 178, no? Mag-add ka ng 400 para mag-boundary na ka. Oh, di ba? Para boundary na siya, no, sis, no? Oh, ang imuhang ano, ana, ginansya na nimo. Yung total bill natin ay 178, and then sabi ko kay Kuya, dagdagan niya ng 400 yung bill namin para bigay natin sa kanya yung 400 para makapag-boundary na siya. Pero kung gusto niyang ibenta, well, of course, gusto niya namang maubos lahat yung taho, no? At least yung iba doon is ginansya na niya, guys. So, ang sarap talaga tulungan ng iba nating mga kababayan na ganito ba, yung mga deserving talaga ng mga tinutulungan. Maraming salamat, Kuya, sa iyong kasipagan, and of course, shoutout sa iyong pamilya dyan sa Leyte, and mag-ingat ka palagi. Mga onmig taho. Taho, guys, o isa kabasong taho. Isa ka mag na dako. Lamig siya. Kusgan pas DC na. Eto na, guys, buksan na natin ang aking mga pasalubong. Bigyan ko din yung aking mga kaibigan. Yung iba dito galing sa dumpster. Bigay natin sa kanila. Ito mga kaibigan ko, no, mga mayayaman ito, pero hindi naman sila mga masaselan. Muna mo na po sa dumpster. Wow. Para sa ano? Yes, of course. Ano yung sis? Ano ano? Pwede, ikaw. Afay mo ganahan. Oh. Oh. Oh, thank you, sis. Oh, thank you very much. Oh, diba? Thank you. Yes. Gusto kag Nutella o kaning peanut butter? Oh, na sis. Oh, thank you, sis. Yung diotong. Nag-journal. Thank you. Sige, sigang sa dumpster. Yung hatay, ang sabi ng hatay. Anak ra ako. Yes. Thank you. Talaga kayo pasalubong. Una pa ta sa iyong pamilya. Oo. Alam niyo, sa totoo lang, ako ang dapat na magpasalamat sa inyo sa lahat ng kabutihan na binibigay ninyo sa akin. Kapag nasa Amerika ako, no, may mga request ako. Andyan yung mga kaibigan ko, si Olive at saka si Daisy, no, na gumagawa mga reports, ayan, sa business namin. At saka mga, ang tawag dito, pag nagpapashipping, ganyan, sila yan, agad-agad. Maraming salamat. Hindi ko naman magagawa itong business ko, guys, no, kung wala ang tulong ninyo. Maliit lang yan talaga yung mga binigay ko sa inyo, pero hayaan nyo sa susunod magkaroon pa tayo ng maraming blessings, no? Madadagdagan. Nakakatawa nga, guys, kasi sabi ni Daisy, ay gusto ko yung galing sa basurahan. Alam mo yung mga kaibigan ko, guys, no? Kahit mga nakakaangat-angat na yan sila sa buhay, no? Pero alam mo, hindi sila humble pa din sila, hindi sila masisila, no? Kagaya niyan, 'di ba? Kumakain pa rin ng galing sa basurahan or gumagamit pa rin ng galing sa basurahan. Yan ang gusto ko sa kanila. O, dara. Kung sa ba mo ang cellphone, day? O, dara ang dumpster. iPhone na sa pero wala ka. O, asa man diya? Ayaw ko sa Finks. Thanks. Ayaw ko sa Finks. O, ay, dili man ni po. Ay, o dili siya. Ay, sana all. Pink manilakon. Ay, try daw. Murag di. Ay, go ba na? Self mo ba yung mag-self? Dili. Dili no.
Gamay. Gamay, kasi nang kana. Ang violet. Dot on pa ni siya. Ay sige kanina. Ah, dili gyapon na siya. Dili gyapon dako imo cellphone. Ano ni isa? Baliktad sad ni. Ah, baliktad yang. Ani man di ay. Oo na. Excite na. Oh, di ba? Wait lang. Mag-change dahil pa kunoy. From dumpster yan ni Bongga. Oo. Diba? Basta si Juicy, oh. Paniya, Samsung. Ay, dara oh. Dai. Tempered glass. Oh. Sabi ko ni karon. Ngayon, sa kadiya ha. Trabaho din to ba? Kasabantang mic ko. Tinimplahan din pala ako ni Olive nitong authentic matcha tea na binili pa niya guys sa Japan. Sobrang sarap guys. Para mo siya madako. Hi guys, nandito na ako ngayon sa hotel. Sobrang pagod ko today pero worth it naman. Ang biyahe ni Johannes, smooth naman pero mahabang biyahe lang talaga, 24 hours from US to Manila. Including layover na yun guys ha. Okay, nandito na tayo ngayon. Punta na tayo sa ating room. Pasok pa tayo. Wow, ang linis ng room. Bango. Okay. Ayan. On natin lahat ng ilaw nila. Sana yung mga kailawan nila. Ito na. Ayun. Hello guys. Finally, makakapagpahinga na ako. Naka-on ka agad yung kanilang TV, oh. Malaki yung kanilang couch. Uy, nakautot ko. Hindi nyo ba narinig? Tapos, malaki yung kanilang bed. Ay, queen size pala yung bed. Tapos, may malaking mirror. Ayan. I think makikita ko yung view dito. Same. Ewan ko kung ano yung view ko. Last time kasi mga puno. Ay, city view. Oh, mga building. Ayan. Mga building yung view ko. Ayan. So, I think napanood nyo na ito sa... Tignan natin ha. Sana may plancha sila, no? Ay, wala silang plancha. Pero may chinelas na free. Ito, may vault. Safe. Tapos, pwede ka ata magpalaba. Pwede ka magpalaba, pwede ka magpa-plancha. I think yun yung gagawin ko kasi dalawa lang yung pantalon ko, di ba guys? So, kailangan ko talagang palabahan yung isa kong pantalon. Para maisuot ako pag pupunta tayo sa... Ay, hulaan nyo kung saan ako pupunta. Di ba may sinabi ako ng mga countries kung saan ako pupunta? Hulaan nyo kung saan ako pupunta. Hindi muna ako pupunta ng probinsya. Isi-secret ko muna ang pagpunta ko. Magtataka yung papa ko kung bakit hindi pa ako pupunta ng probinsya. Alam na nila na nasa Pilipinas ako. Tapos hindi ko muna sasabihin sa kanila kung saan ako pupunta. Magtataka sila, bakit hindi pa umuwi si Johannes? Anong ginagawa niya sa Manila? Bakit hindi pa siya umuwi dito? Oh, malalaman niyo yan sa mga susunod na araw. So ito, may dalawang hanger, dalawa dito. Ayan, so dalawa yung kanilang dresser. Tapos, nakutot-utot yun ko guys. Ako lang gipugngan. Tapos may ref, I think walang laman, wala talagang laman. Pero naka-on yung ref nila, bisag walang laman. Ay, ilagay ko yung water. Ayan, may water na dito, na libre. Dalawang water. Ayan yung libre. And then, may coffee na rin sila dito guys. 3-in-1 coffee. So, hindi ka naman problema. Kasi 3-in-1 na yan. Tapos, ewan ko kung pwede bang kumuha sa tap water ng ng tubig, ininit. Tapos dito, may mga may plato na siya guys. Ayan oh. May plato, may bowl, may kutsara. Tapos meron tayong, what do you call that? Microwave. Microwave. O, tama nga. Microwave nga. And then, more cabinet. Ano to sa taas? Wala. Nothing. And then, this is the bathroom. Ayan. Shower. O, diba? Ayan, may towel. Ayan. Tapos, may toothbrush. Ito yung palagi kong dinadala. Hindi ko man siya nagagamit kasi may toothbrush naman ako, pero palagi ko siyang dinadala just in case na magta-travel kami ni Jan at nakakalimut at kailangan namin ng toothbrush. At least meron na tayong mga, kinukuha ko talaga ito guys, yung mga toothbrush. Ayan, everyday ko kinukuha para magre-replace sila everyday. So if for example, 1 week ka na magstay, so mayroon kang 12 o 14
na ganito. Mahilig talaga ako mag ano, ayan, itong mga lotion, shampoo, at saka gel, shower gel, kinukuha ko din yan. Gusto ko dito malinis. Ayan. Diba? Ayan, so excited na ako. I think mag-order ako ng Jollibee. Pero busog pa man ako. Uy, salamat sa friend ko na si Olive dahil nilabing niya ako ng breakfast kanina na sobrang sarap na mga dried fish, different kinds of dried fish. And then, corned beef na na-miss ko din. So, grabe, na happy talaga ako sa breakfast ko kanina. Dumating pala ako ng, anong oras ba ako dumating guys? Hubad muna ako ng sapatos. Dumating kami, mga expected arrival namin is 6:10, no? Pero dumating kami almost 7 o'clock na, and then hindi pa kami pinalabas kaagad ng eroplano kasi may emergency. Medical emergency na nangyari kanina sa eroplano. So, ganun pala yun. Pag may medical emergency, kailangan makuha mo na yung pasyente bago lalabas ang mga pasahero. So, ganun. Kaya medyo natagal. Nahiya nga ako kay kuya na nagsundo sa akin guys kasi kanina pa siya naghintay, like mga 1 hour na daw siya naghintay pala sa akin guys. Nahiya talaga ako kay kuya kanina sa airport. And then pagdating ko nga kina Olive kanina guys ay yun, hinandaan nila ako ng breakfast na na-miss ko ng mga pagkain Pinoy. And then nag-request pala ako ng lumpia, at then nag-request ako ng, sa lunch namin nag-request ako ng lumpia, at saka nag-request ako ng palabok. Tapos tinanong niya ako, anong klaseng palabok ang gusto mo? Yung regular na pasta or gusto mo yung palabok na malabon? Hala, masarap pala yung malabon guys. Ngayon lang ako nakakuha ng pansit malabon. Sobrang sarap pala talaga. That's my new favorite na. So ayun, tapos pinainom niya ako ng matcha tea. Sobrang sarap ng matcha tea din. Siguro hindi ako makakatulog ngayon dahil sa matcha tea na ininom ko. But anyway, it's okay. Masarap naman yung matcha tea. So ayun lang guys, yung update natin today. Sobrang productive, and then nag-usap na rin kami ng mga plano namin ng aking business partner dito. So maraming salamat sa lahat na nanood ng vlog ko pala kahapon. Maraming salamat sa lahat ng nag-like, nag-share, no? Nag-comment. Hindi ko man kayo isa-isang ma-replyan guys, pero I try my best na isa-isa kayong re-replyan. Kasi sobra ko talaga na-appreciate ang inyong pagmamahal sa akin. Parang mas gusto ninyo ang Philippine vlog, no? Pansin ko, gusto ninyo ang Pinas vlog. Kaya siguro sabi ko sa sarili ko, dadalasan ko na naman ang pagpunta dito sa Pilipinas. Kasi gusto ng mga followers ko, yung mga subscribers ko, yung Philippine vlog. But anyway, huwag kayong mag-alala. Dahil pag dumating ako doon sa probinsya namin guys, ay bibigyan ko kayo ng napakagandang mga Pinas vlogs. Mga isda natin doon, di ba? Alam niyo na, marami na tayong isda doon. Pwede naman i-harvest, pwede naman i-harvest. Ano ba yung pwede natin i-harvest doon? Mga gulay, di ba? Ang dami natin mga gulay sa garden natin doon. So, bakasyon tayo dito. Pag uwi natin ng US, mag-harvest na naman tayo doon sa mga gulay natin doon, di ba? Oh, di ba? Para naman makatipid-tipid tayo. Kaya kailangan natin magtanim-tanim ng mga gulay sa ating garden. So anyway, kalibang mo naman ko guys, malibang sa ako. And then, i-arrange ko na tong mga gamit ko. And then after that, maliligo ako. And then, magpapahinga. Lowbat na yung mga phones ko guys. Kaya i-charge natin ito. At yung cellphone natin lowbat na. So, i-charge natin. Ayan. Tatlo yung cellphone natin na dala. Charge natin yan isa-isa. Ayan, ang dami kong mga labahan. Yung labahan ko para palabhan ko bukas and para ma-plancha nila. Magkano yung ano? Tignan natin ha. Hala, kamahal pala. T-shirt 80 pesos. Parang ano siya, $1.50. Pants. Asan yung pants? Pantalon. Pantalon. Ba't walang pants?
I-hanger lang muna natin itong jacket natin kasi busog na. Wala silang plancha guys, kaya next time talaga magdadala ako ng plancha. I think dito na lang ako bibili sa Pilipinas ng plancha. Kasi mura lang yan. Yung portable plancha guys ba? Yung parang steamer. Para everywhere I go, mayroon akong magagamit. Kasi kailangan talaga natin ng plancha sa buhay. Mayroon pala akong bibigyan ng tulong na taga Cebu. Yung nanghingi sa akin ng tulong. Kasi nabahaan sila. Sorry, ngayon ko lang maipapadala. Kasi ngayon lang ako nagkaroon ng time. Kasi busy talaga ako kanina. So, bigyan natin siya. Saglit lang guys. Okay. Saan na yung number niya? Yun po yung mga nakuha nating stars kanina sa pagla-live natin. So, kaya alam nyo, nagsisikap talaga ako na mag-live guys. Kasi may mga namimigay sa akin ng stars. Kahit papano, na ibibigay natin, na itutulong natin sa ating mga kababayan. Hindi man siya ganun kalakihan, no? Pero at least kahit papano nakakapagbigay tayo. Maaaring yung iba magtaas yung kilay nila. Bakit ganyan lang, ganito, ganyan. No? Pero at least kahit papano nakakatulong tayo. Yun naman ang mahalaga. Hugas muna tayo ng kamay. Uy, grabe kalakas pala ng kanilang ano dito, pressure ng kanilang water. Lakas ng pressure ng water nila guys. Ayan, so mag-shower na ako. And then, mag-e-edit. Of course, may trabaho pa din guys, no? Kailan ba matatapos itong trabaho natin? Kahit saan talaga ako magpunta. Imbis na magbabakasyon na lang, magtatrabaho pa din. Ganon talaga. Kasi paano naman tayo makakabawi kapag hindi tayo magtatrabaho, di ba? Guys, ayun, katatapos ko lang maligo. Tignan niyo, nagamit ko yung bigay sa akin ng United Airlines na ang tawag nito, wala pala akong suklay. Na pajama. Hala, wala nang suklay dito, uy. Wala akong suklay, guys. Bahala na diha, gulay, suklay. Tapos ko lang maligo. Dry lang muna natin yung ating buhok. Ayan. Ayan, o diba? Thank you United Airlines. Nagamit ko yung mga binigay nyo sa akin ng mga pajamas. Set kasi ito guys eh. Yan o. Oh, diba? Nakaset yan. Yan, tawagan ko lang muna si Olive kasi tumatawag siya kanina. Naliligo ako eh. Ayan. Tingnan natin kung nilinis ba nila ito maayos. Baka may buhok-buhok pa to ha. Baka may dagta-dagta pa dito. Ayan, so relax muna Johannes. Ay, grabe. Sarap sa pakiramdam. Hi guys. Currently it is 4 o'clock. And nagutom ako. Nag-order ako sa KFC. And unfortunately, mali yung napin ko na address. Daano ko yung kabilang hotel. Nag-try ako na mag-contact sa Grab support. Pero sabi daw, hindi daw pwede mag-change ng delivery address once the order is placed. So, antayin ko na lang ngayon na mag-reach out sa akin yung rider. And then, ipapadiretso ko na lang siya. Kasi magkatabing hotel lang naman ito. Yan, pasensya na talaga kuya, hindi ko talaga sinasadya. Kaya make sure next time kapag ka nag-order kayo guys, make sure na tama yung mga pinagpipindot nyo na address. Hi guys, 4:25 na, pababa na ako. Aabangan ko lang si Kuya Grab. So sana hindi siya magagalit sa akin guys. Tarating doon siya ng 4:30 AM, 4:25 na abangan ko siya sa labas. Asa na kaya si Kuya? Nawala yung kanyang map. Parang may dumaan na dito na Grab kanina. Doon na nga yun si Kuya. Wala, andun na ata siya guys. Andun na nga siya guys. Wala, andun na nga si Kuya oh. Wala. Hindi nga siya nag-reply sa akin pero andun siya guys oh. Nandun nga siya sa Hop-In. Nandun siya sa hotel. Ito na siya. Ayan na siya, papunta na siya dito. Ayan. Ito na siya guys. Ayan na, buti na lang. Ito na ata yun. Hello Kuya, KFC?
Yes. Sorry ha, nagkamali ako ng ano. Kaya pala buti mga dito na natin. 364 po. Okay na yun, sir. Thank you ha. Sorry ha. Mali ako. So, buti na lang magkalapit yung hotel natin. Ito na po yung order ko. Yay! Excited na ako, guys. Ito na yung ating super early breakfast. Nagutom ako. Okay, guys. So, ang nabayaran ko ngayon ay 305 pesos and then yung delivery charge is 59 pesos. So, nagbigay ako kay kuya ng 400. So, medyo konti lang yung natip ko, guys, kasi yun na lang yung pera ko. So, ito yung order ko. KFC. So, ito. KFC. Ayan, na-miss ko yung KFC. Dapat mag-Jollibee ako ngayon kasi wala silang straw. Dapat magja-Jollibee ako ngayon kasi nga lang, na-realize ko, palagi na lang man ako nagja-Jollibee. Uy, kaya iba naman. So, ito yung order natin, guys. Sandali. Ano ito? Zinger steak with chicken. Ayan. Zinger steak. Ito yung zinger steak. Maliit lang pala. Ayan. Tapos, regular chicken. Original chicken. Tapos may gravy. Meron tayo dito. Ano to? I think this is the mushroom soup. And then meron tayo dito ng fixins natin. Yung mashed potato. And then another one. This is the fries. Ay, dapat pala nag-extra rice ako. Kain tayo. Na-miss ko yung fries ng KFC. Kunti lang pala yung rice ko, guys. Dapat pala dinalawa ko yung rice. Buti na lang may isang tissue. Talagang nagtitipid sila sa tissue, no? Isa lang talaga. Isang order, isa lang. Wala man dito. Kain tayo. Da? Gravy. Mas gusto ko yung gravy ng Jollibee. Ayan po. Gihigop ang gravy. Sarap. Okay, buksan na natin lahat yan. Ayan ang ating mashed potato. Ay, hindi ko lang alam kung ano. Ay, ito pala yung sa Zinger. Ito pala yung sa ano. Isang, ano to? Alaking. Alaking ata. Oh, Zinger alaking. Ano yun? Tama ba? Oo, parang ganun. Parang ganito yung sauce niya eh. Ang hirap yung pagbubuksan nito, guys. Ito ata yung sauce dito sa chicken na yan, oh. Zinger. Tignan natin, ha. Ito nga. Sarap. Ay, first time ko makatikim nito. Zinger alaking. Ito yung struggle ko ngayon. Paano ko bubuksan yan? Ay, madali na lang pala siyang buksan. Last time. Message ko si Jan, ha. Sabihin ni Jan, ha, ano na naman to mga pinagkakain ni Johannes. Yung bike na nakuha namin sa kalsada, ayan, na tinapon ng kapitbahay namin, ipapadala niya sa balikbayan box. Sinira niya, ay dinisassemble niya. Perfect to para sa mga pamangkin. That's perfect. Ito pala yung ano, macaroni soup, mushroom soup. Hala, hindi man lang siya ano, guys, o tignan nyo. Parang malabnaw siya. Hindi masarap. Diba parang dapat creamy siya. Parang ano siya, malabnaw. Hindi ko siya bet. Ganda ng alaking. Sarap ng alaking.
And then guys, alaking chicken. 4:35 na ng umaga. Ang sarap. Maanghang pala ito. Yung zinger fillet. Buti na lang hindi nagalit sa kuya Grab driver. Kaya next time, be mindful. Kapag nag-order tayo online. Nangyari din yan sa akin before. Di ba may isa kaming opisina dito. Tapos nag-order ako. Na-pin ko sa current location. Kung saan wala ako doon. Sa delivery address na yun. Kaya alam mo na sayang yung order ko. Hindi naman na-refund sa akin. Which is totally fine kasi it's my fault. Gusto ko ang mushroom ng KFC. Ang ano ng KFC. Mashed potato. Butter. Butter flavor. Sa KFC chicken naman, mas gusto ko rin itong ano, original. Harap. Iba talaga ang flavor. Nag-work ako sa KFC before ha. Trivia. For 6 months. KFC Victoria Plaza. Pero wala na ngayon, tagal na. Wala na nga rin yung mismong mall kung saan nandun ang KFC. Ang ganda ng memories ko doon sa KFC. First time ko. Hindi ako makapaniwala na natanggap ako doon. Cashier pa talaga ako doon. Naalala ko pa yung mga manager ko. Ma'am Joni, Ma'am Jasmine, yung general manager namin. Nakalimutan ko yung lalaki. Tapos yung mga kasama kong cashier sila si Anna, si Steph. Tapos minsan naglalako kami ng burger sa labas ng mall. Sa mga establishment ko sa loob ng mall. Parang ano namin ba? Marketing, promotion. Burger nilalako. Na-try ko yan. Bago ako mag-Jollibee, na mag-work sa Jollibee. Yung KFC naman ako. I-try ko sana mag-McDo. Dito sa Pinas. Kasi nga lang, hindi ako nakapasa. For some reason, I don't know why. Hindi nila ako tinanggap. Natutuwa ako sa mga pusa namin. Actually, natatakot ako sa pusa kapag idulog niyo mo siya tulog ba. Isama mo siya kapag tulog kasi minsan, ano sila nag-aaway yung si Midnight at si Province pa na pusa ko doon sa Amerika. So, kaya hindi ko talaga sila pinagdidikit yung dalawa, nag-aaway. Kanina, magkatabi sila na dyan matulog. First time. Pero, natulog lang sila ng mga, pinalabas din na dyan ng mga 3 o'clock kasi nga nagmiyaw-miyaw na 3 a.m. Siguro mga 4 hours lang sila doon sa bed. Sabi ko kay Jam, para hindi mo ako masyadong mamiss, magtabi muna kayo ng mga pusa. Isipin mo na lang na ako yung mga pusa. Ang problema lang doon guys, no? Kamal na. Masukot sa kamal. Ang problema sa pusa is, minsan kasi, umiihi sila, tumatay sila sa bed. So yun ang hindi maganda. Na-try na namin yan one time, yung wala pa si Midnight, si Province pa lang yung pusa namin. Although may litter box naman sila, pero minsan umiihi talaga sila sa bed. Kaya ayaw namin itabi na matulog. Pero kagabi, first time ulit na, ginawa ni Jan yun. At least may katabi si Jan matulog. Mahal na mahal namin yung pusa namin yun. Grabe gastos namin doon guys, na-hospitalize. Naalala niyo ba yun? Midnight. Muntik na siya hindi makasurvive. Pag pinapayaan pa daw namin yun in just 1 hour or 2 hours, mamatay na daw yun siya. Pero grabe laki ng expenses. Pero hindi naman ako nagsisisi sa expenses na binayaran namin sa vet. Ang mahal ng veterinarian sa Amerika. Pero okay lang, at least nakasurvive yung pusa namin. Pag nasa US ako, hindi ko makakain ito. Ayaw niya. Hindi kami kumakain sa fast food. Once in a blue moon, pag mag-request lang talaga ako ng mga hindi McDo, Chick-fil-A. Yun lang kinakain namin. Ang iba pa. Unhealthy daw. Sabi ko, in moderation lang naman. Tsaka minsan na makakain sa fast food. Unhealthy naman talaga kapag everyday. Diba? Kasi syempre walang gulay. Puro ka fried chicken, puro ka ganito ganyan. So dapat kumain ka rin ng mga masustansyang pagkain. Hindi mo kayang gawin yun, mag-food supplement ka. Marami naman yan. Hindi ko ipapaalam sa papa ko na uwi ako ng probinsya. Isisikreto ko sa kanya. Actually, may idea na siya na nandito na ako.
Pero, bibigyan ko muna sila ng ano, isurpresahin ko sila pa, hindi muna ako uuwi. Kasi pupunta pa kami ng Malaysia, di ba? Ng business partner ko. Punta kami sa store ni Christine ng isa siyang Malaysian designer ng shoes and bags. Grabe yung ano niya, story ng success niya, from rags to riches. Nagsimula lang doon siya sa pagtitinda ng sapatos. Hands-on siya. Wala siyang mga commercial model, yung mga artista, wala. Siya mismo nagmo-model. Meron na siyang branch dito ng Christine ng sa SML Mall ata yun. Gusto ko yung gano'n na story ng success. Nagsimula sa baba hanggang umangat. So hopefully makita natin siya in person, no? Hopefully. Taga Malaysia siya. Meron na siyang branches ngayon around Vietnam, Thailand, and Philippines. Malaysia daw may mga masasarap na pagkain eh. Sabi ng kaibigan ko. So yun yung nilook forward ko. Abangan nyo yan guys. Next vlog ko nasa Malaysia na tayo. Please continue to share, follow, and subscribe to our YouTube channel. Maraming salamat.